Hey guys, so today meron tayong gagawin sa ating Easy Ride 175. So mag-change oil tayo tsaka gear oil, no? Ayan yung ating motor. So 6K na yung ating odometer. 6 to na nga actually. So third time na tayo mag-change oil ngayon. Ayan. So magti 10 months na yung aking motor, no? Ayan. So tara, samahan nyo ako mag-change oil. So una is kailangan natin tanggalin yung cover ng ating engine. So kailangan natin dyan ng 8mm na socket. At 4 na screws yung tatanggalin natin dyan, no? So, i-set aside na natin yung ating tornilyo at yung ating engine cover, no? And after nya, pwede na natin buksan yung ating dipstick, no? Pasingawin na natin yung dipstick natin. So, i-check lang natin kung meron pa tayong langis. And then, balik natin, no? Huwag natin masyadong buksan yan kasi baka pasukan ng mga alikabok. So, ibalik lang natin yung dipstick natin at pasingawin lang natin. And then, open na natin yung ating main drain na bolt. Yan. So, makikita yan dyan sa ilalim ng ating engine, no? Ayun, no? Ang kailangan naman dyan, guys, is 17mm na socket. Yan. So, pwede kayong gumamit ng ratchet tool tsaka yung mga wrench. So, medyo matigas na siya, kaya ginamit ako ng impact wrench. So, hindi recommended yung impact wrench, especially kapag ibabalik nyo na yung drain bolt. Mas okay yung ratchet tool lang, no? And syempre, mas okay kung meron kayong torque wrench, no? Yung torque wrench ko kasi nasa Bulacan, naiwan ko, no? So, hindi ko dala lagi. Ito lang dala ko lagi, yung aking impact wrench. Alright, so nagde-drain na yung ating oil. So, sobrang itim, guys. Ilang thousand kilometers ata itong hindi ko napalitan, no? Since 6K odo ako, and then every 2K ata ako nagpapalit ng ating oil. So Motul 5W40 yung gamit ko dito. Okay, so sobrang itim, guys, tingnan nyo naman yan, no? Yan, so wait lang natin na ma-drain yan, and then after nyan, drain na rin natin yung ating gear oil kasi 6K na rin. Huli kong palit ng gear oil natin is nasa 300 kilometers pa lang yung odometer ng ating motor. So 6K, tingin ko okay na yon, pero tingin ko malinis-linis pa yon. So remove na rin pala natin dito yung ating oil strainer o yung ating oil filter kung tawagin dito, yung strainer nya dito sa ilalim ito. So inisprayan ko lang yan ng WD-40 kasi medyo malagkit-lagkit. Ayan, tapos ating ginamitin ng 17mm na socket din, no? So socket wrench lang ginamit ko dyan. So okay na, may kamay ko lang din. Medyo malambot siya yung pagkakabit, no? So monitor nyo. Alright. So, di ako di-drain dito. Ngayon ko lang ito nalaman na mayroon palang ganito, no? So, kailangan na rin natin siyang linisin. I-reuse natin yung ating oil strainer kasi wala namang filter dyan. Yan lang naman yan. Alright, so spray lang natin yan or ipunasan lang natin ng ating microfiber para matanggal yung mga debris-debris. And then, okay na yan, no? And huwag masyadong maigpit yung inyong pagkakabalik kasi meron yung O-ring, no? So, dahan-dahanin lang. After nyan, move naman tayo sa ating gear oil. So, saan nga ba matatagpuan yung drain plug ng ating gear oil? Dito yan sa ilalim, guys. Ito. So, 10mm yung ating gagamitin dyan na socket. Yan. So, yan lang ginamit ko dyan. Kaya naman. Alright. So, okay na. I-drain lang natin. And then, open na rin natin yung ating filling bolt, no? Yung fill-in bolts. Basta yung para tandaan dyan, guys, is yung merong copper na washer, no? Yun yung ating drain bolt, yung fill-in bolt, tsaka yung ating drain plug ng ating engine oil. Meron silang copper na washer. So as you can see, ino-open natin yung ating drain bolt sa ating gear oil. Puti pa yung ating gear oil, no? So pwede pa naman, pero okay lang. Palitan na rin natin. Yan, so prep na tayo para sa paglalagay ng ating engine oil. So balik na natin yung drain bolt natin sa engine oil. So punasan lang natin yan, sabay kakamayin ko na lang, and gagamitan na lang natin ng socket wrench, no? And linisan na rin natin yung mga drain bolts ng ating gear oil para maganda yung itsura, no? And balik na rin natin, no, para ready na tayo sa pag-fill up ng ating gear oil and engine oil. So saktuhan nyo lang yung higpit, guys. Alright, so Motul yung ating gagamitin sa ating gear oil, SA80W90. Yan, yun yung ginamit ko nung umpisa. Ito na rin yung gagamitin natin, no? So gupitin nyo lang yung tangkay nya, yung pinakataas, and pwede natin ipasok sa ating gear oil, lalagyanan, no? Alright, so ubusin natin yan dahil kailangan natin dyan is 120 ml or 0.12 liters yung kailangan natin, no? Ubusin natin siya. So make sure na napasok lahat, no? Alright, and then after nyan, pwede natin isarado yung ating gear oil.
Then move naman tayo sa ating engine oil. Ito nga pala yung Motul Power Scooter LEMB 5W40 na ginagamit ko, no? So pangatlong gamit ko na to ngayon. And yung ibang marirecommend ko is Shell Long Ride, yung AX7 na Advance, tsaka yung City Scooter ng Shell din, no? So ingat kayo sa mga Shell na counterfeit products. So kailangan nyo ng funnel, guys. May nabibili nun. Pero ako, wala akong funnel. Gagawa na lang ako ng DIY funnel natin gamit yung Limineral na bote. And syempre yung ating oil level is dapat 800 or 900 sa manual. So okay na yung 800 to 850. Basta yung cross hatch natin dyan sa may dipstick, andi dyan lang. Huwag kayong lalagpas. Pwedeng gitna or pinakataas medyo. Pero huwag kayong lalagpas or a-under, no? Para optimal yung inyong engine oil. So tara na, ilagay na natin to. Ayan, so dahil wala tayong funnel, nag-DIY na lang ako ng bote ng tubig. Ayan, so wala na tayong mahihiraman dahil yun nga, nasa Bulacan yung mga gamit ko talaga, no? Alright, so okay na to. Dahan-dahanin lang natin and wala naman yung tagas, no? Kasi pa-spiral naman yan, parang cone naman yung ating pagkakagawa dyan. Alright, so dahan-dahan natin lagay. So tansya ko dito, gusto ko lagay dito mga 800 to 850. Ayan, so sakto lang para sa ating dipstick, no? Hindi masyadong lagpas. Alright, so dire-diretso lang tayo dito, no? Ito na yung ating last step. So once okay na, sinupin lang natin, punasan natin para hindi masyadong magkalat. Tapos okay na yan, sarado na natin yung ating dipstick, no? So sakto lang, iniwan ko dun sa ating 1 liter na Motul is around 120 ml pa atay natitira, no? So nilagay ko na yung mga 850, 870. Mga ganun. So wala pang lagpas ng 900 ml. So okay na yan, sarado na natin and then alright guys, so after nyan, pwede na nating ibalik yung ating engine cover. And after mabalik ng ating engine cover, skip na natin. Pwede na nating i-start yung ating motor. Painitin ko lang saglit, mga 1 to 2 minutes and then okay na, no? Tapos na yung ating change oil. So sana guys, meron kayo natutunan. Kung may mga questions kayo, please comment down below. And syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Meron din tayong TikTok at Facebook page, no? And with that, dito na natatapos ang ating video guys.